Good morning mga plantito-plantita. Good day po sa inyong lahat. At today's video, ayan, ang aking gagawin at magiging project po ngayong araw na ito, June 3, ay eto. Tingnan po natin kung mas okay ba pag naayos ko na ito. Ayan, kung bagay ba. Ayan. At ito yung itsura. At ito naman yung itsura po dito sa kabila. At syempre, bago ko po ito ipagpatuloy ay hindi ko kayo i-welcome. Kaya welcome back po ulit dito muna sa aking munting channel, MJ na Grandpa Channel. Ako po si Joy, ang inyong certified plantita. At iayos pa natin ito. Tingnan natin kung gaano ba ulit magiging maaliwalas at maluwag tingnan dito sa bahagi po na ito. Ayan po, bali inadjust ko at inalis yung ibang plants para makuha ko yung tamang laki ayon sa request ng kasamahan ko dito, mga kasama ko dito, kung gaano po kaluwag dapat ang daanan dito kasi napakaliit daw. Kaya ayan. Ayan po, talagang literal na lumuwag dito sa part na ito na kung saan ay may nakitang hinudunuhan. At ayan, doon, bali, may pinagsama ko noon na 2 kruto na variety. At inalis ko yung mga sanga. Kita ba? At ayan, medyo maluwag na dyan. Umulan po kasi ngayong June 3 dito, sobrang lakas, siguro mga 1:30, sobrang lakas po nung ulan. Sobrang tanda naman talaga kasing init, tapos umulan siya ng malakas, kaya hindi na ako ngayon naka-uniform. Kasi akala ko hindi na ako gagawa dito sa garden, pero sayang nung oras, tumigil naman na yung ulan, para matapos ko din sa bahagi na ito dito, para bukas iba naman. Sa kabila naman, ngayon ay dito. Ayan, tapusin ko lang po ito at mawalisan at medyo mapatag, mapantay para talaga yung pagtingin ay lagbasan. Ayan, lusutan na yung mga tingin at kahit langgam ay makikita na. Ayan, hindi naman kasi, hindi na masyado nakikita. Ayan dyan. Kahapon po, June 3, ayan, naalis ko na po ito at yung mga dito po may butas pa dito. Tinusok-tusok ko ng landok para malaman ko kung gaano kalalim.
At nung maano ko na po siya ay siniksikan ko siya ng lupa. Ayan, ginanong ko po talaga para mas masiksikan po ng lupa yung butas. At dito, ayan, malinis na po. Ayan. Tapos ito, itong halaman, itong croton, naglagay lang ako po dyan ng 2 variety. At yung iba po mga croton dito, tulad po nito. Tulad po nito ay legi siya. Wala siyang kasanga-sanga. Isang puno lang po siya. Kaya ang ginawa ko po, ito may ugat po ito. Kinat ko siya at yung pinagkatan ko ay itinuso ko ulit. Tulad din po nitong karakatwa. Ayan. Sobra ng taas niya. Ayan. Pinutol ko din po. May ugat naman ito at itinuso ko ulit po yung sanga niya. Yun po yung mga ginawa ko doon po sa mga kruto na nakatanim po doon. At ngayon po, ayan. Bali, okay na. Malinis na dito. Ito na hinayang akong alisin kasi may bulaklak siya. Ayan, nagbuburak siya, namumulaklak po siya. Ngayon po ito, para makuha po yung luwag nitong pathway, para makuha. Saan kahali mo siya? Saan kahali? Ha? Nagbablog ko. Extra takadigdi. Mabuot ito si Mucha. Ito yung si Mucha, yung mama ni Cruz. Ayan, napakabait niya. Ngayon po, ayan, para makuha ko yung luwag, kasi ito yung request ng 3 lalaki dito sa bahay. 3 lalaki. Ayan, 3 kasi sila eh. Yung ama at saka yung 2 binata, ayan. Sila yung masusunod. I-move po ito dito po sa tapat. Para makuha yung laki ng ano doon. Ayan, ng pathway. Naglagay po kasi ako dito nitong taldok. Kasi, tingnan nyo naman po yung katawan nitong santan. Napakaliit at talagang hindi siya makatayo ng tuwid. Kasi ito ay mga naka ano ito doon sa mga Hawaiian tea plant. Yun yung napagsandigan niya. Ayan. Kaya ngayon, ayan. Ayan po, pag dito ako sa malayo, hindi ko palang naaalis yung mga batong inalis ko. Talaga pong maliwanag na siya. Talaga makikita nyo po yung kaayusan. Dito na lang din, alisin ko ito. At same po, imumove din po itong imumove din po ito. Kaso hindi ko alam kung kaya ko ba itong gawin. Kasi malalim po ang hukay nito at syempre maghuhukay ulit ng another na malalim para matransfer sila. Ayan. Ito naman, tulad po nito. Kailangan nito ay may taldok para tumayo itong mga halaman nito. Sayang po ay masipag din naman yung mamulaklak. At magiging na pong maluwag dito sa daanan na ito at maalis itong mga bato. Para maging aliwalas na po. Pero, ayan po, gawin ko lang po ito ng paparehas na. Para, ayan, talagang finished product na po. Ayan, para matapos na rin po. Eto nga po, bali, inadjust ko po ito at, ayan, medyo maliwanag na rin naman. 5:23 na, ngayong Sunday, June 9. At kung napapansin nyo po ito, medyo nakalataw na yung yung ugat. Ayun, gusto ko sana itong alisin. Kaso sayang kasi marami siyang yung bulaklak. Ayun, may nakabaon pa naman. Para lang kasi kung hindi ko kasi binawasan yung lupa, medyo pabundok. Sabi ko para ma-flat lang. At ito, kung makikita nyo po ay wala na masyadong sa ground. Siguro kung magkaroon man po kami ng budget ng asawa ko ay ma-enhance na lang po. Ayan, wala pa kasi akong kape. Pagising ko ay sabi ko kunan ko agad ng video ito para tahimik pa ang kapaligiran. Kasi sobrang hirap din mag-edit eh. Rogado na ako kaka-garden. Sobrang na akong rogado. Tapos makarugado pa din. Ay, makapagal din kasi yung pag-edit. Ayan. Tapos eto. Ayan, kaya medyo maluwag. Yung nakikita nyo po dyan nung time yung hinuluhan ng halas. At saka yung may butas dito. Wala na po yung may butas din dito. Ayan, siniksikan ko na. Kaya ayan, makikita nyo po. Ayan, napakalinaw na po. At eto, kung sakali man someday, pag may ginawa dito na makakaano ito, ay pwede naman tong i-adjust o alisin. Pero sabi ko sa asawa ko, sayang naman. Kasi ito talaga, sobrang ang ganda nito. Linim na ito. Itong legume, yellow legume. Ayan o. Sayang. Kaya sabi ko, i-prevent mo na itong dapat hindi ito maalis.
Eto po kasi, hindi ko pa to inaalis kasi gusto ko tong malipat doon sa dulo. Kasi nga nagkakahoy nga po. Maganda na tong siya yung magsisip-sip ng mga tubig doon sa dulo pag tag-ulan. Kaya ayan, medyo inano ko lang po ng kaunti. In-enhance lang, ayan, nilagyan lang ng pabato-bato para yung lupa hindi tawag nito. Hindi dumalisdis, ayan, pababa kasi may nakaharang naman na bata. Ayan, ganyan lang kasimple, ganyan. Tapos, eto, sa wakas, sa tagal ng panahon, mamumulaklak na siya. Ayan, papatikimin ako nito ng bulaklak niya. Parang ito, sure na. Ayan, mayroon na siya. Ayan, napakaluwag na, sobrang luwag. Ayan. Ganyan na po yung dating napakaano dyan. Nakita nyo po doon bago ako mag-start ng video or basta nakita nyo po dito sa video ay napakayabong. Wala kayong makikita masyadong ganyang kaluwag. Ayan, ganyan po. Ayan, makikita nyo na. Tapos dito naman po sa kabila. Sa kabila po, ayan, binawasan ko nga po ito. Kasi po, para na siya matutumba sa sobrang bigat po. Napakataas. Para tumubo naman po siya ng mababa na. Ayan, tapos nandyan yung ibang plants. Tapos, dito, ayan. Ayan, in-adjust ko lang din para yung gusto nilang makuhang luwag. Ayan, maluwag na talaga. Sobrang luwag na. Ayan po. Ito rin kasi maraming bulaklak. Alam niyo po ba mga plantito, sobrang akong pagod. Itong kamot ko. Sobra akong hindi pinapatulog paggabi. Sobrang sa Bicol tigpaminhod. Tulad po ngayon, nahawakan ko tong sipi ko para mag-vlog. Anong tawag sa pigpaminhod? Pinupulikat. Sobrang sakit. Pinapulikat tong kamay ko. Yung saglit po. Iwigwig ko muna. Ayan, iwigwig ko muna yung kamay ko. Kasi hindi naman ako kalawete. Sanay akong, yung panghawak ko ay right. Yan, may survive ko lang to para maidugtong ko na to doon sa nauna ko mga video para ma-upload ko na din. Tapos ayan nga po, bali parehas na siya. Diyan sa kabila mayroon din. Ayan, marami siyang bura. Tinalian ko na nga po ito. Pero parang kulang pa rin yung tali ko. Kailangan pa magtali pa dito sa unahan. Para siguro tumaas-taas. Kaso ang iniiwasan ko naman ito, baka masyado mapwersa kung doon ko na siya itali sa may malapit na kasi medyo malambot na rin doon sa part ng itaas ng palmira. Baka maano siya eh. Mabuti nga po lumaki yan. Kasi nung tinanim ko yan nung time, hindi pa ganun kayabong itong rambutan ko. Tingnan nyo po yung rambutan ko, kahit medyo madilim pa. Kadakol po yung bunga. O, kadakol po mga saradit na bunga. Tapos ayan, may malalaki na. Tapos doon sa kabila ko, mayroon pa yung maraming bunga. Pero yun doon sa pinakadulong isa, yung pinakadulong isa po doon, kasi yun sobra po talagang leggy. Tapos yung pinakataas na mataas na, gumano na yung sanga, doon namin sa kapitbahay ko, yung sa may yero na yon, sa may dulo ko. Aalisin ko na sana, kasi nakapunta na doon sa kanila yung mga sanga, ayaw nila kasi may bunga daw. Sa kanila na daw yung bunga at sila na lang daw yung puputol. Sabi ko, bahala kayo, desisyon nyo yan. Ayan, kaya ganun po. May naiwan doon isang puno. Bali yung inalis ko dito, ayan, marami rin yung bunga. Pero kailangan talaga siyang alisin kasi naka-schedule na yun. Maiiwan siya dyan habang mayroong gagawa. Kaya ayan, marami akong aanihin dyan na rambutan. Kasi makiprutas ako at paborito ko yung rambutan. At ayan, balik po tayo dito. Ayan na po, ganyan na kaluwag dyan. Ayan, ganyan na dyan nakalinis, kaluwag. Ayan, talaga pong lumuwag. Tapos dito sa kabila, ganun din po, ayan po. Ayan po yung view pag nandito po ako sa medyo malayo. Ayan, talagang, ito yung pinagpaguran ko na talagang inaabot ako ng gabi. Pero ayan naman, okay na rin, malinis na, na-achieve ko na yung gusto kong ma-achieve. At ganyan nakaliwanag at kaaliwalas pong tingnan. Ayan nga po, naayos na at naging malinis na doon sa yung malapit sa may nabulok na puno ng ugob or kamansi.
Kamansi. Pa ba yun? Pa sa Tagalog. Pero yung parang bilog siyang hawig sa langka. Talagang wala na, very clear na siya, lumuwag. Kaya kahit magdipa-dipa na yung dadaan dyan, hindi na rin mababasa. Very challenging lang po talaga itong part na to yung paglipat ko ng driftwood. Kasi ganito po kalalim, basta mga 4 na dangkal ko, ay ang laki ng kamay ko. Mahigit yung alalim nung hinukay ko muna para ma-move yung driftwood. Yung dulo ng driftwood patulis, kaya ang sobrang hirap. Yung mga anak ko, after ko kasi yun mahukayan paikot, pinaano ko sa anak ko yung parang buhatin nila para ma-move ko doon sa isang hinukay ko na tatransferan ko. Ngayon hindi talaga kaya ng mga anak ko sa sobrang bigat. Ngayon po, kumuha ako ng pera, nagdakad-dakad ako sa mga kapitbahay para maghanap ng lalaki na pwedeng bumuhat doon sa pinakahukay para mamove doon sa isang hukay. Pero wala po talaga. I-June 4 noon, para hindi po talaga ako mapakali na iwanan ko siyang ganon or kinabukasan na magiging siyang ganon o magiging June 5 pero hindi siya tapos. Yan ang ibig ko pong sabihin. Nag-pray lang talaga ako. Sabi ko, Diyos ko, bigyan niya na lang ako ng kaunti pang lakas. Na madiskartehan lang talaga na maalis. Kasi yung mga anak ko, hindi ko na din mapilit. Kasi halos isang oras na silang paanos-anos. Yung ginagawa din nila yung paraan yung para lang maalis. Hindi talaga. Ngayon po, ang ginawa ko, kasi wala talagang gagawa, talagang sinusukwat ko nung landok. Kaliwat kanan, sa harap, sa likod, pag ganun-ganon yung asukwat ko ng landok. Hanggang sa naging successful, naiangat ko yung dulo ng driftwood. Ngayon naman, yung challenge naman, ang bigat. Hindi ko talaga siya parang mausog ng ganun. Sa sobrang bigat, kaya ito na yung mga nangyari. Nagkaroon ako ng mga pasa. Ayan, mga pasa dyan. Kasi sa kakaganon ko doon sa kahoy. Tapos dito sa may legs ko din, ang daming pasa. Siguro 6. Tapos ngayon, kunwari ito yung driftwood, nilagay ko na lang dito sa ilalim yung landok. Tapos para pag finish ko siya, medyo siya dyan, smooth lang yung pag-move niya. Ayan, naging successful. Na-move ko siya ng sobrang hirap. Pero ayan, thanks kay God sa lakas na binibigay niya sa akin. Talagang hindi biro din itong aking pag-garden. Pero ayan, yung frame nyo naman ay naging maliwalas at yung plano ko sa isip ko ay nangyayari. Pero ayan, shoutout po pala sa mga taga Davao City. Ayan. Tapos shoutout po kay Ma'am Venus Tan ng Zamboanga City. Hello po sa inyo. Thank you so much po sa panonood. At salamat din po sa pagsubaybay mula sa simula. Nung nag-start ako dito sa garden dito, napunta doon, yung bawat anggulo. Ang hirap din po kasing matapos basta-basta. Ayan. Thank you so much sa panonood, sa mga nag-iiwan ng comment, sa mga nagla-like din. Ayan. Thank you so much po sa inyong lahat. And God bless you all po.